Sa puso ng Makati, kung saan ang mga matatayog na gusali ay humahalik sa ulap at ang bawat kanto ay bumubulong ng ambisyon, naroon ang Cafe Estrella. Hindi lamang ito simpleng kainan, isa itong santuwaryo ng karangyaan, isang entablado kung saan ang mga elit ng Manila ay nagtatampisaw sa kanilang kapit-almusal, nagkikipag-ugnayan at nagpaplanong gumawa ng mga desisyon na maaaring magpabago sa kapalaran ng bansa. Ang aroma ng sariwang kape at nilutong tinapay ay sumasalubong sa bawat papasok, kasama ang mahihinang tugtog ng klasikal na musika na nagdaragdag sa sopistikadong ambience. Sa isang sulok, malapit sa malaking bintana na nagpapahintulot sa liwanag ng umaga na lumagos, nakaupo si Isabela Bella Santiago. Sa edad na 25, si Bella ay isang larawan ng kagandahan at kasaganahan. Ang kanyang maikling buhok na kulay tsokolate ay bumagay sa kanyang matipunong tindig at ang kanyang simpleng damit, isang silk blouse at tailored pants, ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging anak ng isang bilyonaryo, si Don Antonio Santiago, ang pinuno ng Santiago Group. Nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop kung saan nakabukas ang isang draft para sa kanyang blog post. Ngunit sa halip na isulat ang tungkol sa pinakabagong fashion trend o mga exotic na destinasyon ng paglalakbay, ang karaniwan niyang paksa. Ang kanyang isip ay ligaw na lumilipad sa mga ideya tungkol sa social advocacy, isang pagnanais na matagal nang kinikimkim sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya, nakakulong siya sa gintong hawla ng kanyang pangalan at gusto niyang makahanap ng tunay na kabuluhan. Isang paraan para makapag-ambag ng hindi nakakubli sa anino ng kanyang pamilya. Habang nagmumuni-muni, isang mahihinang yabag ang lumapit sa kanyang mesa. Si Yumi Cruz, isang server na nasa 22 anyos, ang nagdala ng kanyang in-order na Amerikano. Si Yumi ay isang dilag na may payat na pangangatawan. Ang kanyang uniforme ay tila bahagyang maluwag sa kanya. Ang kanyang mukha ay sadyang hiwas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kapansin-pansing pagod. Isang pagod na tila hindi kayang alisin ng isang magandang pagtulog. May malalim na kalungkutan din na nakakubli sa likod ng kanyang mga pilik mata na tila nagtatago ng 1,000 kwento na hindi niya kayang ibahagi. Tahimik siyang nagtatrabaho, palaging gumagala. Tila iniiwasan ang anumang uri ng pansin. Here's your Americano. Ma'am Bella, ang sabi ni Yumi. Ang boses ay halos bulong, kasabay ng isang maikling ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang tasa sa mesa. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Sa sandaling iyon, habang inilalapag niya ang tasa at ang manggas ng kanyang uniforme ay bahagyang umangat, nasulyapan ni Bella ang isang bagong-bagong pasa, isang malalim na kulay ube na halos itim na nakatago sa ilalim ng kanyang pulso. Sa itaas nito, sa siko ay mayroon pang isang mas lumang pasa, bahagyang kumukupas na ang kulay. Kusang loob na hinila ni Yumi ang kanyang manggas, tila naramdaman ang matalim na sulyap ni Bella. Ngunit huli na, ang sulyap ng takot sa kanyang mga mata, ang bilis ng kanyang kilos, at ang halos hindi mahalatang pagkuyom ng kanyang panga. Lahat ng yon ay hindi nakaligtas sa matalas na paningin ni Bella. Ang maliit na pangyayari na yon ay tumimo sa puso ni Bella at biglang, ang lahat ng ingay sa Cafe Estrella ay tila huminto. Mula sa sandaling iyon, hindi na nakabalik si Bella sa kanyang trabaho. Ang imahe ng mga pasa, ang takot sa mga mata ni Yumi ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa bawat paglipas ni Yumi, sinusundan siya ng tingin ni Bella. Napansin niya kung paano madalas humihinto si Yumi. Tila kinukurot ang kanyang tagiliran o bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay kapag may bitbit na mabigat. Mayroong isang bagay na mabigat na dinadala si Yumi at hindi ito simpleng pagod lamang sa trabaho. May isang bagay na mali at ang kanyang intuition na minsan ay ginagamit niya para makahanap ng hidden gems sa fashion ay ngayoy nakatuon
sa isang mas madilim na hiwaga. Nang muling lumapit si Yumi para kolektahin ang platito ng kanyang kape, nagpasya si Bella na subukan ang kanyang sarili. Yumi, ang marahang tawag niya. Napansin ko ang mga gasgas sa braso mo kanina. Ayos ka lang ba? Natigilan si Yumi. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat sa paligid, tila naghahanap ng paraan para makatakas. Isang pilit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ay Ma'am Bella, ang sagot niya, wala po iyon. Maliit lang po na aksidente. Nadulas lang po ako sa bahay. Pasensya na po kung nakita nyo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakuyom sa likod ng kanyang uniforme. At ang kanyang mga mata ay nanatiling umiiwas. Sigurado ka? Ang tanong ni Bella. Ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. Mukhang masakit. Kung may kailangan ka, baka matulungan kita. Nagmamadaling umiling si Yumi. Wala po talaga, ma'am. Okay lang po ako. Maraming salamat po sa pag-aalala. Anya? At halos tumakbo siya palayo bago pa man makapagsalita muli si Bella. Ang kanyang pagmamadali at ang kanyang hindi mapakaling galaw ay sapat na upang kumpirmahin ang hinala ni Bella. Hindi lang ito isang simpleng aksidente. Ang takot sa mga mata ni Yumi, ang kanyang pag-iwas, ang kanyang pagtanggi na tumanggap ng tulong, lahat ng ito ay nagpahiwatig ng isang mas malalim na problema. Ang dating nakasanayan ni Bella na maging isang lifestyle blogger ay tila nagbago ng direksyon. Ngayon, ang kanyang panulat at ang kanyang kuryosidad ay tila may bagong layunin. Hindi niya pwedeng baliwalain ang tawag na yon, ang tahimik na panawagan para sa tulong na nakita niya sa mga mata ni Yumi. Sa kabila ng kanyang privilege na buhay, may isang bagay sa kalooban ni Bella na hindi kayang manahimik. May isang tinig sa loob niya ang nagsasabing, hindi ito dapat manatiling nakatago. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki. Isang paglalakbay na magdadala sa kanya palayo sa kanyang komportableng mundo, patungo sa mga anino ng Maynila na hindi niya kailanman inakalang iiral. Nagdesisyon siya. Hindi niya hahayaang makatakas ang misteryong ito. Kabanata 2. Paghahanap sa ilalim ng dilim, hindi na nagawang balikan ni Bella ang kanyang draft ng blog post. Ang imahe ng mga pasa, kasama ang takot sa mga mata ni Yumi, ay tila sumusunod sa kanya sa bawat sulok ng Cafe Estrella. Ang sopistikadong ambience na dati ay nagpapahinahon sa kanya ay ngayoy tila pumupukaw ng tensyon. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Ang pakiramdam na may malalim na problemang hindi niya kayang ipagsawalang bahala. Ito ang unang pagkakataon na ang kanyang intuition ay umalis sa mundo ng fashion at lifestyle at pumasok sa madilim na sulok ng realidad. Nang magtapos ang shift ni Yumi, maingat na naghintay si Bella. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit alam niya na kailangan niyang kausapin muli ang dalaga. Nakita niya si Yumi na lumabas ng Cafe Estrella. Ang kanyang balikat ay nakayuko, tila nagmamadaling umalis sa lugar. Sumakay ito sa isang jeep at sa kabila ng pag-aalinlangan, nagdesisyon si Bella na sundan siya. Hindi ito ang karaniwan niyang ginagawa. Ang kanyang mundo ay puno ng chauffeurs at air-conditioned na sasakyan. Ngunit ang kuryosidad, o marahil, ang damdamin ng pagiging makatao ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalangan. Hinabol niya ang diip gamit ang kanyang sariling sasakyan. Pinananatiling may sapat na distansya para hindi mapansin. Tumungo ang diip sa isang masikip at abalang bahagi ng Maynila, malayo sa mga matatayog na gusali ng Makati. Nagulantang si Bella sa biglang pagbabago ng kapaligiran, mula sa malinis at maayos na kalsada patungo sa mga eskinita na puno ng ingay, amoy at buhay. Nang bumaba si Yumi sa isang kanto, ipinarada ni Bella ang kanyang sasakyan at naglakad. Nakita niya si Yumi na naglalakad papasok sa isang makitid na eskinita na tila puno ng mga bahay na magkakadikit. Bago pa man makapasok si Yumi, mabilis na lumapit si Bella. Yumi, ang tawag niya.
Ang kanyang boses ay bahagyang kinakabahan. Nagulat si Yumi at ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot nang makita si Bella. Maam Bella, anong ginagawa ninyo rito? Sinundan kita, diretsahang sagot ni Bella. Hindi ako mapakali sa nakita ko kanina. Alam kong may problema ka, Yumi. Gusto kong tulungan ka. Umiling si Yumi. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi po, Ma'am Bella. Wala po akong problema. Umuwi na po kayo. Kailangan ko nang umuwi. Sumubok siyang lumayo. Ngunit hinawakan ni Bella ang kanyang braso, maingat na iniiwasan ang bahaging may pasa. Tignan mo ako, Yumi. Ang pakiusap ni Bella. Ang mga mata mo hindi kayang magsinungaling. Sino ang nananakit sa'yo? Pwede kitang protektahan. Ang pamilya ko ay may kakayahan. Biglang binitawan ni Yumi ang braso ni Bella at ang kanyang mga mata ay nanlumo. Wala po kayong dapat pakialaman, Ma'am Bella. Ang bulong niya, halos hindi marinig. Lalo lang kayong magkakaproblema kung makikialam kayo. Manahimik na lang po kayo para sa sarili ninyo at sa akin. Nagpatuloy siya sa paglalakad, mas mabilis kaysa dati, at tuluyan nang nawala sa loob ng eskinita. Naiwan si Bella na nakatayo doon, ang puso ay kumikirot. Ang takot ni Yumi ay totoo at ito ay malalim. Ang kanyang mga salita, lalo lang kayong magkakaproblema, ay tila babala. Naintindihan ni Bella na hindi ito simpleng away o aksidente lang. Ito ay isang bagay na mas malaki at mas delikado. Ang pagtanggi ni Yumi ay lalong nagpakatibay sa desisyon ni Bella na alamin ang katotohanan. Hindi niya kayang iwanan si Yumi sa ganitong sitwasyon. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya pa si Bella ng panahon. Alam niyang kailangan niya ng propesyonal na tulong. Naalala niya ang kanyang kaibigan mula sa universidad, si Leo Martinez, na ngayon nagpapatakbo ng isang discreet cybersecurity at investigative firm. Kilala si Leo sa kanyang galing at kakayahang makakuha ng impormasyon ng tahimik. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang-ari. Leo, may pabor sana akong hihingin, ang sabi ni Bella sa telepono. Ang boses ay seryoso. Kailangan ko ng background check sa isang tao. Discreet. Kailangan kong malaman ang lahat ng pwede mong malaman tungkol sa kanya. Hindi nagtanong si Leo ng marami. Sanay na sa mga kakaibang hiling mula sa kanyang mga kliyente. Binigay ni Bella ang pangalan ni Yumi at ang kanyang lugar ng trabaho. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik si Leo na may kumpletong report. Nagbago ang pagtingin ni Bella sa mundo habang binabasa niya ang report. Si Mayumi Yumi Cruz ay nakatira sa Tondo, Manila, isang lugar na alam niyang isa sa pinakamataong urban poor communities sa bansa. Malayo sa kanyang buhay na puno ng ginhawa, lumabas sa report na si Yumi ay ang breadwinner ng pamilya. Ang kanyang ina ay may malubhang karamdaman at may 2 nakababatang kapatid na nag-aaral pa. Ang kanilang tirahan ay isang maliit na barong-barong. Ang renta ay halos hindi na mabayaran. Ngunit ang pinakanakakagulat na impormasyon ay ang koneksyon ng pamilya ni Yumi sa isang community fund o kooperatiba na pinapatakbo ng isang mangtonyo. Ang mangtonyo na ito ay kilala sa kanilang komunidad bilang isang respetadong truong lao o elder, isang tao na madalas mag-organisa ng mga aktibidad para sa simbahan at nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Lumabas din na nagbibigay umano siya ng microloans sa mga residente na may emergency na pangangailangan. Ang pangalan ni Mang Tonyo ay tila simbolo ng pag-asa at integridad sa Tondo. Mang Tonyo? Bulong ni Bella. Ang kanyang kilay ay kumunot. Hindi tugma ang imahe ng isang respetadong elder sa mga pasa sa braso ni Yumi. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Bella. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang muling kausapin si Yumi sa Cafe Estrella. Mas maingat at mas mapilit. Naghintay siya ng isang pagkakataon kung saan sila lang dalawa ang mag-uusap. Yumi, ang sabi ni Bella,
Ang kanyang boses ay puno ng empatya. Alam ko na ang ilang bagay. Alam kong nakatira ka sa Tondo at ang pamilya mo ay nangangailangan. Alam ko rin ang tungkol sa Mang Tonyo na yon. Nanlaki ang mga mata ni Yumi at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Paano niyo po nalaman ang mga yon? Hindi mahalaga kung paano, sagot ni Bella. Ang mahalaga ay nandito ako para tumulong. Sino ba talaga ang Mang Tonyo na yon? Bakit may mga pasa ka? Bakit ka natatakot? Para itong balde ng malamig na tubig na ibinuhos kay Yumi. Ang kanyang pagpigil ay tuluyang bumigay at lumitaw ang kanyang tunay na takot. Mambas, Mambela, please lang po. Ang bulong niya, ang luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga mata. Huwag niyo na po akong tanungin. Kung malaman po niya na may nagtanong, lalo po kaming mapapahamak. Kami po ng pamilya ko. Sino ang siya? Tanong ni Bella. Ang kanyang puso ay kumikirot sa nakita. Si Mang Tonyo ba? Walang imik si Yumi, ngunit ang kanyang pag-iling at ang kanyang mga mata ay nagkumpirma ng hinala ni Bella. May utang po kami sa kanya, Ma'am Bella, ang sabi ni Yumi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Napakalaki ng utang. Nagkasakit po ang nanay ko at kailangan namin ng pera para sa gamot. Si Mang Tonyo ang tumulong, ngunit may kapalit. Pinapagawa niya po kami ng mga bagay na hindi dapat at kung hindi kami sumunod. Tumigil siya. Hindi kayang tapusin ang pangungusap. Ang mga pasa po, iyon po ang paalala. Babala po na kailangan kaming sumunod. Kapag hindi, mapapahamak ang pamilya ko. Hindi lang po ako. Marami po kami. Utang na loob? Bulong ni Bella. Ang parirala ay tumimos sa kanya. Alam niya ang kahulugan nito sa kulturang Filipino. Isang malalim na obligasyon na magbalik ng pabor. Isang sagradong koneksyon na mas mahalaga kaysa sa anumang bayarin. Ngunit sa sitwasyon ni Yumi, ang utang na loob na yon ay ginagamit na bilang tanikala. Ginagamit ito para manipulahin at kontrolin. At ang mga pasa ay pisikal na representasyon ng paglabag sa sagradong koneksyon na yon. Naramdaman ni Bella ang galit na umuusbong sa kanyang kalooban. Ito ay hindi lamang isang simpleng kaso ng pambubugbog o pananakit sa tahanan. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas masama. Ito ay isang sistema ng pananamantala na kabalot sa balat kayo ng tulong at kultura. Isang hindi nakikitang kulungan na mas mahirap takasan kaysa sa pisikal na selda. Naintindihan ni Bella na ang kanyang mundo, ang kanyang privilege na buhay ay napakaliit pala. Sa labas ng kanyang gintong hawla ay may isang mundo ng kahirapan at kawalan ng katarungan, kung saan ang mga tao ay ginagamit at sinasamantala sa ilalim ng maskara ng respeto at kultura. Ngayon, mas matibay ang kanyang desisyon. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtulong kay Yumi. Ito ay tungkol sa pagbubunyag ng katotohanan, anuman ang panganib. Ang kanyang dating pagnanais na maging isang social advocate ay hindi na lamang isang kuryosidad, ito ay naging isang misyon. Kakismak, Kabanata 3, ang malalim na lambat at ang hindi inaasahang koneksyon. Ang mga salita ni Yumi, ang utang na loob na naging tanikala, ang paggamit ng kultura bilang panakot, at ang hindi nakikitang sistemang sumasakal sa kanila, ay malingaw-ngaw sa isipan ni Bella. Hindi na ito simpleng kaso ng pang-aabuso. Isa itong sakit na lumalaganap, isang anino na sumisipsip sa liwanag ng buhay ng marami. Sa kanyang privilege na buhay, ang ganitong klaseng kalupitan ay tila malayo at hindi kapani-paniwala. Ngunit ngayon, ito ay nasa harapan niya at hindi niya ito kayang baliwalain. Ang pagnanais na maging isang social advocate ay hindi na isang kuryosidad lamang. Ito ay naging isang nagliliyab na misyon. Kinabukasan, armado ng impormasyon mula kay Leo at ng kumpirmasyon ni Yumi, nagpasya si Bella na lumusong sa mundo ng Tondo. Hindi na siya magkunwari. Sa pagkakataong ito, hindi niya dinala ang kanyang mamahaling sasakyan. Nagtaksi siya papunta sa sentro ng komunidad.
Suot ang simpleng t-shirt at maong. Dala ang isang notebook at ballpen. Nagpapanggap bilang isang estudyante mula sa unibersidad na nagsasaliksik tungkol sa community development. Ito ang pinakamadaling paraan para makapasok, para makipag-ugnayan sa mga taon nang hindi nagtataas ng hinala. Ang Tondo ay isang bagong mundo para kay Bella. Ang hangin ay amoy usok at alikabok. Halo-halo ang amoy ng luto at basura. Ngunit may buhay na pumipintig sa bawat sulok. Ang mga bata ay naglalaro sa kalye. Ang mga tindera ay nagtitinda ng kanilang paninda. At ang mga matatanda ay nagkukwentuhan sa ilalim ng init ng araw. Mayroong tatag at tiyaga sa bawat mukha na kanyang nakikita. Isang pagtitiis na hindi niya kailanman naunawaan. Dito niya nakita ang tunay na Pilipinas, malayo sa mga glossy magazines at mga news report. Dahan-dahan, nagsimula siyang magtanong sa mga maliliit na tindahan, sa mga umiinom ng kape sa kanto, sa mga nanay na naglalaba. Hello po ma'am, nagre-research po ako tungkol sa mga proyekto ng komunidad. Gusto ko lang po malaman kung anong mga programa ang nakakatulong sa inyo dito. Ang pambungad niya, puno ng galang. Marami ang nag-alinlangan sa una. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Tila hinuhusgahan ang kanyang pagiging dayuhan sa kanilang lugar. Ngunit sa kanyang tiyaga at taos-pusong paglapit, unti-unting bumukas ang mga pinto. Nagsimula ang mga kwento, maliliit na piraso ng palaisipan na unti-unting nagbubuo ng isang nakakagulat na larawan. Ang pangalan ni Mang Tonyo ay palaging lumalabas. Sa una ay may paghanga, pagkatapos ay may takot. Naku, si Mang Tonyo, napakabait niyan ma'am, ang sabi ng isang matandang babae habang namamalengke. Siya ang tumulong sa amin noong nagkasakit ang apo ko. Pinahiram kami ng pera, walang collateral. Ngunit sa pagpapatuloy ng usapan, unti-unti siyang bumubulong. Pero mahirap bayaran ang utang sa kanya. Kung minsan, parang hindi matapos-tapos. Ang kwente ay isang salitang madalas niyang marinig. Ang patong na interes. Ang utang na loob ay binabanggit din. Hindi na may paggalang, kundi may bahid ng pait. Kung hindi mo mababayaran ng pera, kailangan mong bayaran ng serbisyo. Ang sabi ng isang lalaki na tila nagmamadaling umalis. O kaya, kailangan mong ipasok ang anak mo sa trabaho. Wala kang magawa. Kilala si Mang Tonyo. May kapit din daw. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting natuklasan ni Bella ang buong katotohanan. Ang community fund ni Mang Tonyo ay isang makapangyarihang organisasyon ng loan sharking. Ginagamit niya ang kanyang reputasyon bilang isang nakatatanda at philanthropist para akitin ang mga desperadong residente. Sa una, ang mga pautang ay tila abot kaya, isang hininga ng pag-asa sa gitna ng kanilang kahirapan. Ngunit sa sandaling hindi makabayad ang nangutang, lumalabas ang tunay na mukha ni Mang Tonyo. Ang interes ay lumalaki ng mabilis. Nagiging isang hindi mababayarang halaga. Pagkatapos, darating ang serbisyo. Pinipilit niya ang mga nangutang o ang kanilang mga anak na magtrabaho sa iba't ibang lugar. Ito ay isang uri ng sapilitang paggawa na nakabalot sa utang na loob. Kinukuha niya ang kanilang mga idea at birth certificates, ginagawa silang parang alipin. Ang mga pamilya ay pinagbabantaan. Ang mga pasa sa braso ni Yumi ay hindi lamang simpleng babala, kundi pisikal na paalala ng kapangyarihan ni Mang Tonyo at ng kanyang pagiging walang awa. Kung may nagtangkang tumakas o lumaban, ang kanilang pamilya ang pagbabayaran. Nang muling makita ni Bella si Yumi, sa isang liblib na sulok ng Cafe Estrella, ipinahayag niya ang kanyang mga natuklasan. Hindi na ito isang tanong, ito ay isang kumpirmasyon. Yumi, nalaman ko na ang lahat. Alam ko ang ginagawa ni Mang Tonyo. Alam ko ang tungkol sa mga pautang at ang sapilitang paggawa. Sa pagkakataong ito,
Hindi na nagtago si Yumi. Ang kanyang mga mata ay nanlumo, ngunit mayroon ng bahagyang pag-asa. Marami po kami, Ma'am Bella. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay tila hininga lamang. Ginagamit niya kami sa mga construction sites, sa mga pabrika. Minsan, sa mga malalaking kumpanya bilang mga tagalinis o laborers. Walang sweldo, pambayad daw sa utang. Pero kailanman hindi nababawasan ang utang namin. Ang mga pasa, hindi lang yan sa akin. Sa iba rin, ganyan. May mga kapatid din po ako na pinilit niyang magtrabaho sa isang factory. Hindi kami makatakas. Ang galit at takot ay nagsama sa dibdib ni Bella. Hindi lamang isang individual ang pinagsasamantalahan. Isa itong sistema, isang makamandag na lambat na bumibihag sa buong komunidad. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay darating pa lamang matapos makakuha ng sapat na impormasyon mula sa mga residente at kay Yumi, muling nilapitan ni Bella si Leo Martinez. Leo, kailangan ko na ngayong malaman kung saan dinadala ni Mang Tonyo ang mga taong pinagpapagawa niya at sino ang mga kumpanyang kliyente niya. Ilang araw muli ang lumipas at ang report ni Leo ay dumating. Habang binabasa ni Bella ang mga pangalan ng kumpanya, ang kanyang puso ay tila tumigil. Ang mga logo, ang mga pangalan ng mga project manager, ang mga address ng mga construction site, lahat ay pamilyar. Hindi ito maaring maging totoo. Ang Santiago Group, si Mang Tonyo, ang loan shark at human trafficker, ay isang subcontractor o long-term partner para sa ilang proyekto ng Santiago Group, ang kumpanya ng kanyang ama. Ang mga taong pilit na pinagtatrabaho ni Mang Tonyo, ang mga biktima ng kanyang sistema, ay maaaring ang mismong mga manggagawa na nagtatayo ng mga gusali ng kanyang pamilya, naglilinis ng mga pasilidad ng kanyang pamilya. Isang matinding pagkakanulo ang naramdaman ni Bella. Ang kanyang ama, si Don Antonio Santiago. Maari bang alam niya? Maari bang pinili niyang magbulag-bulagan? O sadyang napakalawak ng kanyang imperyo na hindi niya na napapansin ang mga ganitong kalalim na anomalya sa ilalim? Ang ideya na ang kayamanan ng kanyang pamilya ay maaaring binuo, kahit paano, sa likod ng pagdurusa ng mga tao tulad ni Yumi ay nakakasuka. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang matagal nang hinahangaan na pamilya, ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ay ngayoy may batik. Ang kanyang katapatan sa pamilya at ang kanyang katarungan ay nagbanggaan sa loob niya. Lumilikha ng isang masakit na labanan. Galit siya, hindi lang kay Mang Tonyo, kundi pati na rin sa sistema. At marahil, kahit sa kanyang sariling ama. Ngunit sa galit na yon, may halo ring takot. Ano ang ibig sabihin nito para sa kanya? Para sa kanyang pamilya? Habang lumalalim ang kanyang paghahanap, unti-unti ring lumalalim ang mga anino sa paligid niya. Isang gabi, habang nagmamaneho siya pauwi, isang motor ang muntik nang bumangga sa kanyang sasakyan. Hindi ito mukhang aksidente. Ilang beses siyang nakakatanggap ng anonymous calls na puro static lamang ang maririnig. May mga unknown numbers na nagpapadala ng blank messages. Minsan pakiramdam niya, may sumusunod sa kanya, isang anino sa labas ng kanyang paningin. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang numero na hindi niya kilala. Masyado kang mausisa. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. May matatalo. Hindi lang ikaw. Naramdaman ni Bella ang lamig na bumalot sa kanyang katawan. Hindi lang niya ito pakiramdam. Totoo ito. Alam na ni Mang Tonyo. Alam na ng system na may nang uusisa. Ang malaking isda ay napansin na ang maliit na alon na ginagawa niya. Ngunit sa halip na matakot at umatras, mas lalong nag-alab ang apoy sa dibdib ni Bella. Mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Kung ang kanyang pamilya ay bahagi ng problemang ito, lalo siyang dapat kumilos. Hindi siya hahayaang mabilanggo sa gintong hawla ng kanyang pangalan. Babasagin niya ang lambat. Kabanata 8. Ang pagtatalo ng pamilya at ang mga hindi.
Inaasahang kakampi. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Ang bawat linya sa report ni Leo, ang bawat koneksyon ng pangalan ni Mang Tonyo sa Santiago Group ay tila mga saksak sa puso ni Bella. Ang dating matatag na pundasyon ng kanyang mundo ay gumuho. Nag-iwan ng isang malaking puwang ng pagdududa at pagkakanulo. Hindi na niya kayang manahimik. Ang katotohanan, gaano man ito kapait, ay kailangang ilabas. At ang unang hakbang ay ang harapin ang kanyang ama. Nagpatawag si Bella ng urgent meeting kay Don Antonio Santiago sa kanyang opisina kinabukasan. Ang opisina ni Don Antonio ay isang testamento ng kanyang kapangyarihan at kayamanan. Mga mamahaling muebles, mga antigo na sining, at isang bintana na nagbibigay ng commanding view ng buong Manila. Ngunit para kay Bella, ang lahat ng karangyaan na iyon ay ngayoy tila isang maskara na nagtatago ng mas madilim na lihim. Papa, ang simula ni Bella, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pilit. Sa kanyang kamay ay mahigpit na hawak ang folder na naglalaman ng mga ebidensya. May kailangan po akong ipakita sa inyo. Importante po ito. Umangat ang ulo ni Don Antonio mula sa kanyang mga papeles. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang presensya ay palaging nagbibigay ng awtoridad na minsan ay nagpapanginig kay Bella. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Ano iyon, anak? Sana hindi ka na naman nakikialam sa mga bagay na hindi mo lubos na nauunawaan. May pagka-dismissive sa kanyang tono. Sanay na sa mga social causes na pinagkakaabalahan ni Bella na itinuturing niyang libangan lang. Ibinaba ni Bella ang folder sa mesa. Bukas ang mga pahina. Papa, nalaman ko po na ang Santiago Group ay nakikipag-ugnayan sa isang Mang Tonyo. Ang Mang Tonyo na ito ay hindi lang isang simpleng subcontractor. Siya po ay isang loan shark at human trafficker. Ginagamit niya ang mga mahihirap. Pinipilit silang magtrabaho para sa utang na hindi kailanman mababayaran. At ang mga taong iyon, Papa, ang iba sa kanila ay nagtatrabaho sa mga proyekto natin. Nagbago ang ekspresyon ni Don Antonio. Mula sa pagiging dismissive, ito ay naging galit. Isabela, ano ba ang sinasabi mo? Sino ang naglagay ng ganyang ideya sa isip mo? Kilala ko si Mang Tonyo, isang respetadong elder sa komunidad. Matagal na nating kasama sa ilang proyekto. Maraming tao ang tinutulungan niyan. Hindi po, Papa, ang sagot ni Bella. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Ginagamit niya ang reputasyon niya para manlinlang. Ipinakita ko po sa inyo ang mga ebidensya. May mga biktima po na handang magsalita. Nakita ko po mismo ang mga pasa, ang takot sa kanilang mga mata, ang utang na loob na ginagamit niyang tanikala. Pumadyak si Don Antonio sa mesa. Bella, huwag kang magpapadala sa mga haka-haka. Ang negosyo ay mas komplikado kaysa sa iniisip mo. Maraming layers, maraming subcontractors. Hindi natin kayang isa-isahin ang bawat isa sa kanila. At kung totoo man ang sinasabi mo, isa lang yan sa mga minor issues na pwedeng ayusin. Hindi mo kailangang palakihin ang bagay na ito. Minor issues, Papa? Ang tanong ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlumo. Ang pagdurusa ng tao ay minor issue? Ang pagiging alipin nila sa utang ay minor issue? Hindi ko sinabing ganoon. Ang sigaw ni Don Antonio. Pero mayroong paraan ang lahat ng bagay. Hindi mo pwedeng basta na lang itapon ang pangalan ng pamilya natin dahil sa mga naririnig mo. Alam mo kung gaano kahalaga ang reputasyon ng Santiago Group. Huwag mong sirain ang pinaghirapan ng pamilya mo dahil sa mga crusade mo. Papa, kung ang reputasyon natin ay binuo sa likod ng pagdurusa ng iba, anong klaseng reputasyon iyon? Ang tanong ni Bella, ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Gusto ko lang po ng katarungan. Gusto ko lang po na malaman ang katotohanan. At ano, pagkatapos nito, sasabihin mo sa mundo na ang Santiago Group ay nakikipag-ugnayan sa mga human trafficker? Alam mo ba kung anong ibig sabihin niyan sa ating mga investors, sa ating mga partners,
Sa ating pamilya? Ang tanong ni Don Antonio. Ang kanyang boses ay puno ng pighati, ngunit may kasamang banta. Makakalimutan mo na ang lahat ng pinaghirapan natin. Manahimik ka, Bella. Ayusin ko ito sa aking paraan. Huwag kang makikialam. Sa puntong ito, pumasok ang kanyang ina, si Doña Victoria Santiago, na tila narinig ang pagtatalo. Ang mukha niya ay punong-puno ng pag-aalala. Antonio, Bella, tama na. Huwag kayong magtalo. Ma, kailangan niyo pong malaman kung anong ginagawa ni Papa. Ang sabi ni Bella, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit si Doña Victoria kay Bella, hinawakan ang kanyang kamay. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero kailangan mong maging maingat. Ang mundo ng negosyo ay hindi itim at puti. May mga bagay na kailangan nating tanggapin kahit mahirap. Ang pangalan natin, Bella, iyan ang pinakamahalaga. May pagmamahal sa kanyang tinig, ngunit mayroon ding matinding pagpapaalala sa mga limitasyon ng isang Santiago. Naramdaman ni Bella ang bigat ng kanilang mga salita. Hindi lamang siya nakikipaglaban kay Mang Tonyo. Nakikipaglaban din siya sa sarili niyang pamilya, sa kanilang legacy, sa kanilang reputasyon. Ang kanyang pagnanais para sa katarungan ay nangangahulugan ng pagtataksil sa kanilang pangalan. Ngunit sa halip na umatras, mas lalong nag-alab ang apoy sa kanyang kalooban. Ito ang sandali ng kanyang pagbabago. Hindi na siya ang maliit na Isabela na takot sa galit ng kanyang ama. Siya si Bella na may sariling paninindigan at katarungan. Hindi ko po kayang manahimik, Papa, ang sabi ni Bella. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin sa kanyang ama. Kung kailangan kong sirain ang ilang bagay para lumabas ang katotohanan, gagawin ko po. Nilisan ni Bella ang opisina ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit matatag. Alam niyang hindi niya kayang lumaban ng mag-isa. Kailangan niya ng mga kakampi, mga taong may parehong prinsipyo at tapang. Naalala niya ang isa sa kanyang mga idol, si Sol Mercado, isang veteranong investigative journalist mula sa Rappler na kilala sa kanyang walang takot na pagbubunyag ng mga katiwalian at pang-aabuso. Naghanap siya ng kontak ni Sol at matapos ang ilang oras ng paghahanap, nakakuha siya ng email address. Puno ng pag-asa, inilarawan niya ang kanyang mga natuklasan, ang kanyang mga ebidensya at ang koneksyon ng Santiago Group sa Mang Tonyo na yon. Hindi niya alam kung sasagutin siya ni Sol, ngunit sinubukan niya. Matapos ang isang araw, nagulat si Bella nang makatanggap ng tugon. Gustong makipagkita ni Sol Mercado sa kanya sa isang diskretong lugar. Ito ang kanyang unang tunay na pag-asa. Samantala, muling kinausap ni Bella si Yumi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sa Cafe Estrella. Nagkita sila sa isang parke, malayo sa mga mata ng mga tao. Yumi, ang sabi ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng seryosong desisyon. Naiintindihan ko ang takot mo. Alam kong delikado ito. Ngunit kung hindi tayo kikilos ngayon, patuloy lang silang mananamantala. Kung magsalita tayo, hindi lamang ikaw at ang pamilya mo ang makakatulong, kundi marami pang iba. Ikinuwento ni Bella ang kanyang pagtatalo sa kanyang ama, ang pagiging determinado niyang ilabas ang katotohanan. Ipinahayag niya ang kanyang planong makipag-ugnayan sa isang journalist. Ngunit kailangan namin ng mas maraming ebidensya, Yumi. Kailangan namin ng mas maraming biktima na handang magsalita. Kung hindi, baka hindi tayo pakinggan. Si Yumi, na dati puno ng takot, ay nakinig ng maingat. Ang mga salita ni Bella ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Ang pagtingin sa mga mata ni Bella, na puno ng matinding pagmamalasakit at tapang, ay nagpasigla sa kanya. Maam Bella, ang sabi ni Yumi, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Handa po akong tumulong. Kung ito po ang paraan para matapos ang lahat ng ito, gagawin ko po. Hindi lang po ako ang biktima. Marami po kami. Mayroon po akong kakilala, si Aling Nena. Ang anak niya ay pinilit din ni Mang Tonyo na magtrabaho sa isang pabrika.
At si Kuya Jose, dating driver ni Mang Tonyo, pero tumakas dahil sa pang-aabuso. Baka po matulungan nila tayo. Ito ay isang malaking hakbang para kay Yumi. Ang kanyang takot ay hindi nawala, ngunit ang pag-asa para sa pagbabago ay mas lumakas. Sa wakas, mayroon na silang mga tunay na kakampi. Ngunit habang lumalakas ang kanilang determinasyon, mas lalong dumarami ang mga anino sa paligid nila. Kinabukasan, isang grupo ng kalalakihan ang pumunta sa bahay ni Yumi sa Tondo, hindi para magbabala, kundi para magpakita ng puwersa. Hindi nila sinaktan ng sinuman, ngunit sinira nila ang ilang gamit at nag-iwan ng isang mensahe. Alam namin ang lahat, kung hindi ka titigil, hindi lang ikaw ang magdurusa. Nakatanggap din si Bella ng isang mas diretsang mensahe. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng litrato ng kanyang pamilya habang kumakain sa isang restaurant na may caption na, "Masyadong malaki ang mawawala sa iyo, Isabela. Huwag mong sirain ang pamilya mo. May mga mata kami sa lahat." Ang litrato ay kinuha bago pa man niya kausapin ang kanyang ama. Ito ay nagpapakita na matagal na siyang minamanmanan at na ang kaalaman ni Mang Tonyo ay mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Pinigilan ni Bella ang kanyang sarili na umiyak. Ang banta ay malinaw. Hindi lamang siya ang nasa panganib, kundi pati na rin ang kanyang pamilya at ang pamilya ni Yumi. Ang bawat hakbang niya ay may kapalit. Ngunit sa harap ng panganib na ito, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad at ang sigaw ng katarungan. Hindi na ito maaaring atrasan. Ang laban ay nagsimula na. Ang panganib ay humihinga na sa kanilang batok, ngunit sa halip na bumalikwas, mas lalong nag-alab ang apoy ng katarungan sa puso ni Bella. Ang banta sa kanyang pamilya at kay Yumi ay nagsilbing gasolina sa kanyang determinasyon. Wala nang atrasan. Nagkita sila ni Sol Mercado sa isang tahimik na kafe, malayo sa mga matang mapanuri, ang lugar na pinili ni Sol para sa kanilang war room. Si Sol, sa kanyang maikling buhok at matatalas na mata, ay tila isang mandirigma na handa sa anumang laban. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng panibagong lakas kay Bella. "Mrs. Santiago," ang bati ni Sol, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Sumasalamin sa karanasan ng isang taong nakakita na ng maraming baho sa lipunan. "Napakadelikado ng impormasyon na dala mo. Sigurado ka ba sa iyong ginagawa? Ang pagharap sa isang sindikato ay hindi biro. Ang pag-ugnay sa pangalan ng pamilya mo sa isang iskandalo ay maaaring maging sanhi ng pagguho ng inyong imperyo." "Mas sigurado pa po ako ngayon, Miss Mercado." Ang sagot ni Bella. Ang kanyang mga mata ay matapang at walang pag-aalinlangan. "Nakita ko po ang mga biktima. Nakita ko kung paano sila ginagamit. At ang pinakamasakit, ang pangalan ng pamilya ko ay konektado sa kalupitan na ito. Kung hindi ko ito lalabasan, paano ako makakatulog sa gabi?" Ibinaba ni Bella sa mesa ang folder. Naroon ang mga detalye ni Yumi at ng kanyang pamilya. Ang impormasyon tungkol kay Mang Tonyo, ang kanyang modus operandi, at ang pinakamahalaga, ang mga kontrata at purchase orders na nagpapakita ng koneksyon ng Mang Tonyo sa Santiago Group. Hindi man direkta, ngunit ang Mang Tonyo's Cooperative ay nagbibigay ng labor sa mga proyekto ng Santiago. Ang mga dokumentong ito, sa tulong ni Leo, ay nakuha mula sa isang insider na ayaw magpakilala, ngunit nagagalit din sa mga gawain ni Mang Tonyo. Tiningnan ni Sol ang mga dokumento. Ang kanyang kilay ay unti-unting kumunot. "Ito ay malaki, Bella. Hindi lang ito tungkol sa isang loan shark. Isa itong sindikato na may koneksyon sa mataas na antas, ang Santiago Group. Alam mo bang masisira ang reputasyon ng pamilya mo dito?" "Alam ko po," ang sagot ni Bella. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit matatag. "Pero kung ito ang paraan para matigil ang pagdurusa, handa po akong harapin ang anumang bunga. Kailangan lang po namin ng mas maraming ebidensya, mga live na testimonya, mga video ng kanilang operasyon, at mas detalyadong financial trail."
nagsimula ang kanilang operasyon. Si Leo Martinez, ang kaibigan ni Bella, ay naging mahalagang bahagi ng grupo, ginagamit ang kanyang kakayahan sa cybersecurity at data analysis. Nagtayo sila ng isang maliit na network ng mga tao, si Bella, Sol, Leo, Yumi, at ang mga biktima na handang tumulong. Ang bawat hakbang ay maingat na pinagplanuhan, bawat galaw ay sinukat. Sa loob ng ilang linggo, naging espriya si Bella. Gamit ang kanyang background sa blogging, lumikha siya ng isang burner social media account na nagkunwari bilang isang freelance photojournalist na nagsasaliksik tungkol sa mga urban poor communities. Sa pamamagitan nito, nakapasok siya sa mas malalim na bahagi ng Tondo, sa mga lugar kung saan malakas ang impluensya ni Mang Tonyo. Suot ang mga simpleng damit, dala ang isang maliit na kamera na nakatago sa kanyang bag. Kinuhanan niya ng larawan ang mga kondisyon ng pamumuhay, ang mga mukha ng mga taong punong-puno ng pagod at takot. Ang bawat kuha ay isang pahayag, isang patunay. Si Yumi at ang iba pang biktima, si Aling Nena, si Kuya Jose, at ilan pa na naudyukan ng pag-asa, ay naging kanilang mga mata at tenga sa loob ng sindikato. Sa ilalim ng banta ng kapahamakan, nagawa nilang maglakas loob na magbigay ng mga impormasyon. Isang gabi, sa tulong ni Leo, nabigyan nila si Yumi ng isang tiny recording device na itinago niya sa kanyang uniforme. Sa loob ng ilang araw, nakuha ni Yumi ang mga pag-uusap ni Mang Tonyo sa kanyang mga tauhan. Ang mga pagbabanta, ang pagpaplanong magpautang, ang pagtuturo sa mga biktima kung saan sila magtatrabaho ng walang bayad. Mayroon ding video na palihim na kinuhanan si Yumi kung saan makikita ang ilang biktima na may mga pasa habang pinipilit na magtrabaho sa isang bodega na pag-aari ng isa sa mga shell companies ni Mang Tonyo na may signage ng isang supplier ng Santiago Group. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagkuha ng direktang ebidensya ng koneksyon sa Santiago Group. Alam ni Leo na direktang mahihirapan sila. Ngunit may isang lumang ledger si Kuya Jose na itinago, isang notebook na naglalaman ng mga pangalan ng kumpanya at ang mga oras ng pagtatrabaho ng mga manggagawa na walang sweldo na ibinigay sa kanila ni Mang Tonyo. Sa listahang yon, mayroong ilang entry na tumutukoy sa SG Construction Site 3 at Santiago Logistics, kasama ang mga detalye ng mga deliveries na nagpapahiwatig ng kanilang labor force sa mga operasyon ng Santiago. Hindi man ito ironclad na ebidensya ng direct knowledge ni Don Antonio. Ngunit sapat na ito para magtaas ng matinding tanong at magbigay ng lead sa mas malalim na investigasyon. Ito ang pinakamalaking gambit Omsek Bella, ang sabi ni Sol habang tinitingnan ng lahat ng ebidensya, ang mga recording, ang mga litrato, ang ledger, at ang mga detalyadong testimonies ng mga biktima. Kailangan nating maging handa sa pinakamasamang mangyayari. Mang Tonyo ay hindi lamang isang simpleng tao, siya ay protektado ng isang sistema. At ang Santiago Group, hindi nila ito hahayaang mangyari ng tahimik. Handa na po ako, Miss Mercado. Ang sagot ni Bella. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng paninindigan. Ang takot ay nandoon pa rin, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matindi. Kailangan ng malaman ng publiko ang katotohanan. Nagsimulang sumulat si Sol Mercado ng kanyang investigative report para sa Rappler, habang si Bella naman ay sinimulang isulat ang kanyang blog post. Ngunit hindi na ito ang dating lifestyle blog na puno ng glamour at fashion. Ito ay isang expose, isang panawagan sa katarungan na puno ng galit, pagkabigla at matinding empatya. Ginamit niya ang kanyang mga karanasan, ang kanyang unang pagkakita sa pasa ni Yumi, ang kanyang paglalakbay sa Tondo, ang kanyang pagtatalo sa kanyang ama, upang bigyan ng puso ang kanyang isusulat. Bawat salita ay may bigat, bawat pangungusap ay tila isang suntok sa mga mapangabuso. Ang punto ng kawalan ng pagbabalik ay dumating nang magdesisyon si Bella
na ilabas ang buong katotohanan kasama ang hindi direktang koneksyon ng Santiago Group. Ang desisyong ito ay hindi madali. Paulit-ulit na umalingaw sa isip niya ang mga salita ng kanyang ama. Makakalimutan mo na ang lahat ng pinaghirapan natin. Huwag mong sirain ang pinaghirapan ng pamilya mo dahil sa mga crusade mo. Alam niya na ang desisyong ito ay maaaring magdulot ng malalim na sugat sa kanyang relasyon sa kanyang pamilya. Maaaring maging dahilan upang mawala sa kanya ang kanyang mana, ang kanyang posisyon sa lipunan. Ngunit ang imahe ng mga mata ni Yumi, ang mga kaluluwang napipis sa takot, ay mas malakas kaysa sa anumang yaman o kapangyarihan. Ito ang pinakamalaking sakripisyo at handa siyang gawin. Ito ang kanyang legacy, ang paglaban para sa mga walang boses. Noong Linggo ng umaga, isang araw na karaniwang nakalaan para sa mga pamilya at pahinga, inilabas ni Sol Mercado ang kanyang expose sa Rappler. Kasabay nito, inilabas din ni Bella ang kanyang personal na blog post. Ang mga pamagat ay nagbabala. Rappler headline: Mang Tonyo's Shadow Empire, a network of debt slavery and forced labor exposed, links to major corporations found. Bella's blog post: Ang pasa sa braso ng waitress at ang katotohanan sa balik ng ating mga gusali. Bakit kailangan nating magising? Para itong bomba na sumabog sa gitna ng Pilipinas. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga artikulo ay nag-viral. Ang mga hashtag na tsaka Justice for Yumi, Expose Mang Tonyo, at Santiago Group Scandal ay nagsimulang mamuno sa trending topics sa Twitter at Facebook. Ang mga litrato ni Yumi at ng iba pang biktima, ang mga audio recording ni Mang Tonyo, at ang ledger na nagpapakita ng mga koneksyon ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Ang reaksyon ng publiko ay agad-agad at matindi. Mula sa pagiging isang true onglao at philanthropist na iginagalang sa komunidad, si Mang Tonyo ay biglang naging isang halimaw, isang bilyonaryong loan shark, at human trafficker na walang puso. Ang kanyang community fund ay ipinagkanulo bilang isang makamandag na bitag. Ang mga talk shows at news programs ay nagsimulang pag-usapan ng issue. Pinupuno ang ere ng galit at panawagan sa hustisya. Ngunit ang pinakamatinding pagkabigla at galit ay bumaling sa Santiago Group. Ang ideya na ang isang kumpanyang kilala sa yaman at kapangyarihan nito ay may hindi direktang koneksyon sa isang sindikato ng pang-aabuso ay hindi katanggap-tanggap sa marami. Marami ang nagtanong, alam ba ni Don Antonio? Pinili ba niyang magbulag-bulagan? O sadyang napakalaki ng kanilang imperyo na hindi na nila alam ang nangyayari sa ibaba? Ang mga komento sa social media ay umapaw sa galit, pagkadismaya at mga panawagan para sa hustisya. Ang mga netizen na dati tagahanga ng lifestyle ni Bella ay ngayoy humihiling ng accountability mula sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang mga epekto ay mabilis. Kinabukasan, isang malawakang investigasyon ang inilunsad ng PNP at NBI. Sinalakay ang mga opisina ni Mang Tonyo at ang kanyang mga hideout. Nahuli siya at ang kanyang mga tauhan at agad na kinasuhan ng human trafficking, illegal detention at usury. Si Yumi at ang iba pang biktima ay agad na inilagay sa ilalim ng proteksyon ng isang non-government organization na nakikipagtulungan kay Sol Mercado. Nagsimula silang tumanggap ng tulong at counseling. Sa Cafe Estrella, ang dating tahimik at sopistikadong ambiance ay nabalot ng tensyon. Ang mga mamamahayag ay nagkukumpulan sa labas, naghahanap ng mga statement mula sa sinuman na may koneksyon kay Yumi. Ang imahe ni Yumi, kasama ang kanyang kwento, ay nakaukit na sa isipan ng bawat Pilipino. Ang Santiago Group ay nasa gitna ng pinakamalaking krisis ng kanilang kasaysayan. Ang presyo ng kanilang mga stocks ay bumagsak ng husto, nawawala ng bilyon-bilyong piso sa market value. Ang kanilang mga business partners ay nagsimulang magtanong at ang ilan ay nagpahiwatig na puputulin ang kanilang koneksyon
lalo na ang mga may international affiliations na sensitibo sa mga human rights issues. Ang mga advertisers ay umatras. Si Don Antonio Santiago, na dati isang figura ng kapangyawan at paggalang, ay biglang naging sentro ng kontrobersya. Ang kanyang telepono ay walang tigil na nagriring. Ang kanyang mga tagapayo ay nagsimulang magpanik, nagmamadaling gumawa ng damage control. Siya mismo, sa kanyang opisina, ay nakita ang mga news reports at ang blog post ng kanyang sariling anak. Ang galit ay naghalo sa pagkabigla at pagkatapos ay sa isang mapait na pagtanggap ng katotohanan. Ang kanyang anak, ang kanyang dugong buo, ang sumira sa pangalan na buong buhay niyang itinayo. Ang ideya na ang kayamanan na buong buhay niyang itinayo ay maaaring may bahid ng dugo at pawis ng mga pinagsasamantalahan ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Hindi lamang si Mang Tonyo ang nabuwag. Ang mundo ni Bella ay nagbago rin. Ang kanyang komportabling buhay, ang kanyang pribilehiyo, ang kanyang pangalan. Lahat ng ito ay nakataya. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, nakaramdam siya ng isang kakaibang kapayapaan. Natagpuan niya ang kanyang tunay na boses. Natagpuan niya ang kanyang layunin. Ang anak ng bilyonaryo ay hindi na lamang isang lifestyle blogger. Isa na siyang manunulat ng katarungan, isang tinig para sa mga pinagsasamantalahan. Ang hindi inaasahang ay nangyari na. Ito ang simula ng isang bagong laban, isang laban na mas malaki pa sa inaakala niya. Kabanata 5, huling bunga at bagong simula. Ang pagsabog ng katotohanan ay tila isang malakas na lindol na yumanig sa mga pundasyon ng lipunan ng Pilipinas. Ang alikabok ng iskandalo ay bumalot sa mga pahina ng diaryo, umalingaw-ngaw sa mga balita sa telebisyon, at sumiklab sa mga digital na espasyo. Hindi na lamang ito isang kwento. Ito ay isang pambansang usapan. Isang salamin ng mga nakatagong bahagi ng Maynila na matagal nang binabaliwala. Sa mga sumunod na linggo, ang sistemang hudisyal ay kumilos, bagaman mabagal at puno ng balakid. Si Mang Tonyo, kasama ang kanyang mga tauhan, ay humaharap sa sunod-sunod na kaso mula sa human trafficking, illegal detention, usury, at physical injuries. Ang bawat pagdinig ay sinubaybayan ng publiko, lalo na ng mga biktima at kanilang mga taga-suporta. Si Sol Mercado at ang kanyang team, katuwang ang mga organisasyong non-government, ay patuloy na nagbigay ng suporta sa mga saksi at nagsiguro na hindi babaluktot ang katarungan. Ngunit malinaw na ang laban ay hindi matatapos sa isang iglap. Ang mga abogado ni Mang Tonyo na pinaniniwala ang pinopondohan ng mga powerful figures na ayaw malantad ang kanilang koneksyon, ay sinubukan ng lahat upang patagalin ang proseso, hamakin ang kredibilidad ng mga saksi, at hanapan ng butas ang bawat ebidensya. Ang bawat pagdinig ay isang paalala kay Bella na ang hustisya ay hindi isang sprint, kundi isang marathon. Marathon na nangangailangan ng tibay ng loob, pasensya, at matinding paglaban. Sa gitna ng kaguluhan, ang Santiago Group ay napilitang harapin ang musika. Isang linggo matapos ang ekspose, nagpatawag si Don Antonio Santiago ng isang malaking press conference sa isang hotel sa Makati. Ang ambience ay mabigat, ang bawat flash ng kamera ay tila isang sumpa, at ang mga reporter ay nagkakagulo, uhaw sa mga sagot. Si Don Antonio, na noon ay palaging may aura ng kumpiyansa at kapangyarihan, ay ngayoy tila bumigat ang balikat. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod, ngunit mayroon pa ring bakas ng matinding paninindigan. Sa kanyang pahayag, inamin ni Don Antonio ang malaking pagkukulang ng Santiago Group sa pagtatrabaho sa kanilang mga subcontractor, lalo na sa pag-verify ng ethical na pamamaraan ng mga ito. Naway bigyan ninyo po kami ng pagkakataon na maitama ang pagkakamaling ito. Ang pahayag niya, ang boses ay matatag. Ang Santiago Group ay mariing kinokondena ang anumang uri ng pagsasamantala sa paggawa.
Agad po kaming maglulunsad ng internal investigation upang alamin kung paano nakalusot ang ganitong operasyon sa aming sistema. Lubos po kaming nakikiramay sa lahat ng biktima at nangangako kami na gagawin ang lahat upang magbigay ng kaukulang tulong at bayad pinsala sa mga naapektuhan. Lalo na kung mapapatunayan na may direkta o hindi direktang koneksyon ang aming mga proyekto sa kalupitan na ito. Ang pahayag ay isang maingat na pagbabalanse sa pagitan ng pag-amin ng responsibilidad at pagtatanggol sa integridad ng kumpanya. Hindi niya direktang sinisi ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang pagtanggap ng pagkukulang ay isang malaking hakbang. Para kay Bella, na tahimik na nanonood mula sa gilid, ang mga salita ng kanyang ama ay tila isang mapait na tagumpay. Nagawa niyang ilabas ang katotohanan, ngunit ang presyo ay ang posibleng pagkasira ng pangalan ng kanyang pamilya. Ang relasyon ni Bella at Don Antonio ay dumaan sa matinding pagsubok. Matapos ang press conference, nagkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Hindi na may galit, ngunit mayroong malalim na lamig sa pagitan nila. Ginawa mo ang gusto mo, Isabela, ang sabi ni Don Antonio. Ang kanyang boses ay tila napapagod. Sinira mo ang pangalan na itinayo ko sa buong buhay ko. Hindi po, Papa, ang sagot ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Nilabas ko lang po ang katotohanan. Ang pangalan po natin ay masisira lamang kung patuloy tayong magbubulag-bulagan sa mga maling gawain. Sana po, ito ang maging simula ng tunay na pagbabago sa Santiago Group. Hindi ito isang pagbabati, ngunit mayroong isang uri ng mutwal na paggalang o marahil ay pagtanggap na dahan-dahang namumuo. Nakita ni Don Antonio ang tapang at paninindigan ng kanyang anak, ang kanyang diwa ng katarungan na hindi kayang bilhin ng salapi. Si Bella naman, sa kabila ng sakit, ay unti-unting naintindihan ang bigat ng responsibilidad na pinapasan ng kanyang ama. Ang kanilang relasyon ay hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Ito ay magbabago, magiging mas komplikado, ngunit posibleng mas totoo. Para kay Mayumi, Yumi Cruz at sa iba pang mga biktima, ang araw na yon ay ang simula ng isang bagong buhay. Sa tulong ng mga non-government organizations tulad ng Caritas Manila at Gabriela, sila ay inilagay sa ilalim ng protective custody, binigyan ng counseling upang makabangon mula sa trauma at inalok ng legal assistance para sa kanilang mga kaso. Hindi ko po akalain na darating ang araw na ito. Ang sabi ni Yumi kay Bella, habang nakaupo sila sa isang safe house, ang kanyang mga mata ay may kislap ng pag-asa na noon ay wala. Akala ko, habang buhay na kaming magiging alipin, maraming salamat po, Maam Bella. Walang anuman, Yumi, ang sagot ni Bella, hinawakan ang kamay ng dalaga. Ikaw ang nagbigay ng tapang sa akin. Ikaw at ang iba pang mga biktima. Ang inyong mga kwento ang nagtulak sa akin. Dahan-dahang natuto si Yumi na magsalita. Mula sa pagiging tahimik at takot, siya ay naging isang mahalagang saksi. Ang kanyang testimonya ay nagbigay liwanag sa kalupitan ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses, na dati bulong lamang, ay ngayon naririnig ng buong bansa. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang livelihood project ng NGO at unti-unting bumalik ang kanyang nanangiti. Hindi man agad nawala ang lahat ng kanyang takot, ngunit mayroon na siyang kakampi at mas malakas na siya ngayon. Ang kanyang karanasan ay nagbigay inspirasyon sa iba at unti-unting ang mga biktima ay naging mga advocate para sa kanilang sarili. Si Isabela Bella Santiago ay hindi na ang dating lifestyle blogger na nakakulong sa gintong hawla ng pribilehiyo. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang mamahaling Cafe Estrella patungo sa mga eskinita ng Tondo ay nagpabago sa kanya ng lubusan. Nawala ang kanyang pagnanais na maging isang influencer na nagpapakita ng kagandahan ng buhay. Sa halip, natagpuan niya ang tunay na layunin, ang maging tinig ng mga walang boses
ang magpababa ng mga maskara ng kasamaan. Ipinagpatuloy niya ang pakikipagtulungan kay Sol Mercado at sa iba pang investigative journalists. Ang kanyang blog ay naging isang platform para sa social justice, para sa pagbubunyag ng mga katiwalian at pagsasamantala. Sa halip na mag-promote ng fashion, siya ay nag-promote ng human rights. Gamit ang kanyang background, pinagsama niya ang kanyang kakayahang magsulat at ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa mga tao upang lumikha ng mga makapangyarihang kwento na nagbibigay liwanag sa mga madilim na bahagi ng lipunan. Nagpasya si Bella na gamitin ang kanyang pribilehiyo, hindi para sa sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng nakararami. Kasama ang ilang philanthropic organization at ang Santiago Group, sa ilalim ng bagong pamamahala at mas mahigpit na ethical na regulasyon, nagtatag siya ng isang foundation na naglalayong tulungan ang mga biktima ng modern-day slavery at loan sharking. Ang kanyang pamilya, sa ilalim ng presyon at ng bagong pagtingin sa mundo, ay sumuporta sa kanyang inisyatibo na naging isang hakbang sa pagbabayad ng kanilang utang sa lipunan. Ang kwento ni Bella ay hindi nagtapos sa isang happily ever after na may lahat ng problema ay naayos. Ang laban para sa katarungan ay isang walang katapusang paglalakbay. Marami pang Mang Tonyo ang umiiral sa bawat sulok ng lipunan at marami pang Yumi ang naghihintay ng tulong. Ngunit ang kanyang kwento ay isang testamento sa kapangyarihan ng isang individual na maglakas loob na tumayo, na tanungin ang sistema at nagamitin ang kanyang boses para sa pagbabago. Sa isang umaga, habang naglalakad si Bella sa isang busy street sa Maynila, hindi na siya nagtatago sa anino ng kanyang pangalan. Ang anak ng bilyonaryo ay isa ng babaeng may sariling identidad, isang mandirigma ng katarungan, isang nagbibigay ng pag-asa. Ang hindi inaasahang ay nangyari na. Ang mga pasa sa braso ng isang waitress ay hindi lamang nagbunyag ng isang malalim na kasamaan, kundi nagbukas din ang mga mata ng isang bilyonaryong anak na nagtulak sa kanya sa isang bagong simula. Isang simula ng paglaban, pag-asa at pagbabago para sa isang mas makatarungang Pilipinas. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit sa pinakamadilim na sulok, ang liwanag ng katotohanan ay laging may kakayahang sumilay at ang bawat isa ay may kakayahang maging boses ng pagbabago.